Kinapa ni Danica ang kanyang landline phone na patuloy na nangungulit na pag-ring. Halos hindi niya maimulat ang mga mata sa matinding antok. Pagod na pagod siya sa maghapong pagtatrabaho. Napasulyap siya sa orasan. Alas 11:30 ng gabi. Sino ba naman kaya ang istorbong ito? Inis na naitanong niya sa sarili. Gabing-gabi na, nambubulabog pa. Hello, ate Danica, kailangan ko ng tulong mo. Please, pumunta ka agad dito sa unit ko. Kailangang dalhin mo ako sa ospital. Biglang naimulat ni Danica ang mga mata at nawala ang kanyang antok. Donna, anong nangyari sa'yo? Nasaan si ate? Please, mamaya ka na magtanong. Halika na, hindi ko matiis ang sakit. Humihikbi na si Donalyn. Hold on, nariyan ako. Ibinaba ni Danica ang receiver sa cradle at mabilis na kumilos. Nagsuot ng jeans, t-shirt at sweater at ilang sandali pa, humaharurot na ang kanyang sasakyan patungo sa tinitirahan ni Donna. Dati ay magkasama sila sa iisang condo unit, pero halos isang taon na silang nagkahiwalay ng tirahan. Nagkasamaan sila ng loob. Si Donna ang lumayo dahil napakalaki na ng kita nito. Natigagal si Danica nang makitang nag-labor pain ang kanyang kapatid. Manggang anak na ito. Alam niya na may pagniniig na namagitan sa kapatid at sa kasintahan nito pero hindi niya inakalang mabubuntis si Donna. My God, nasaan siya? Tanong ni Danica na ang tinutukoy ay ang ama ng sanggol na isisilang ng kapatid. Hindi sumagot si Donna. Nagkangiwi-ngiwi ito sa masakit na paghilab ng tiyan. Sa tulong ng dalawang security guards sa condominium building, naisakay nila si Donna sa sasakyan ni Danica at nadala niya ang kapatid sa ospital. Isinugod ang pasyente sa delivery room. Nahirapang manganak si Donna at matagal na nag-labor ito. Sa kahilingan ng pasyente, pumayag ang doktor na manatili sa delivery room si Danica. Kaya nasaksihan niya ang paghihirap ng pasyente sa pagsisilang ng sanggol nito. Sa wakas, naisilang din ni Donna ang sanggol. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Kinuyam ni Danica ang mga kamay habang pinagmamasdan ang kapatid na mahimbing nang natutulog sa private ward na pinaglipatan dito. Putlang-putla ang pasyente at bakas pa din sa mukha pinagdaan ang paghihirap. Nasaan kaya ang walang pusong lalaking iyon? Sa loob-loob ni Danica. May isang lalaki na dapat managot sa bawat sanggol na isinisilang. Nakamtam ni James ang kasiyahan sa pakikipagtalik nito kay Donna. Pagkatapos, naiwang mag-isa ang kanyang 18-year-old na kapatid sa 9 na buwang pagdadalang tao hanggang sa araw ng panganganak. Pero wala doon si James sa tabi ng dalagang ina. Tumindi ang pagkasuklam na naramdaman ni Danica kay James Sebastian. Gusto niyang isumpa ito. Kung mayroon mang kaunting kabutihang nagawa ang milyonaryo sa kanyang kapatid ay ang walang palyang, pagbibigay nito ng financial support sa dalaga para sa pangangailangan nito at nagdeposito ng malaking halaga ang lalaki sa bank account ni Donna na mananagot sa mga gastos sa panganganak nito. Ngunit kailangan ni Donna ay ang presensya ng ama ng isinilang na sanggol nito. Ito ang hindi kayang ibigay ni James. Dahil hindi naman talaga ito magmahal. He is cold and ruthless. Isang walang kwentang tao sa kabila ng pagiging milyonaryo nito. Pumasok ang nurse at may ibinigay na forms para sa nanganak. Paki-fill up lamang po yan at dalhin na lamang ninyo sa nurse station. Sabi ng nurse na isang Pilipina din. Tumanggo, si Danica, hinintay niyang magkamalay ang pasyente. Sinabi niya dito ang tungkol sa forms para sa birth certificate ng sanggol. Ate, huwag mong ilalagay dyan na ako ang ina ng bata. Menor de edad ako at baka makarating sa immigration. Madi-deport ako sa atin. Pero ilagay mo si James Sebastian sa pangalan ng ama ng baby. Pero, sino ang ilalagay kong ina? Ilagay mo na ang pangalan mo. Dahil iiwan ko din naman sa iyo ang baby. Hindi ako handa para mag-alaga ng anak. Ampunan muna ang bata. Bago sila pumasok sa ospital, nakiusap na rin si Donna na ang pangalan ni Danica ang isulat nito bilang pangalan ng pasyente. Sumunod naman si Danica dahil hirap na noon ang kapatid. Pero, kailangang malaman ni James ang tungkol sa panganganak mo. Hindi. Ayaw niya itong panag-utan at nag-usap na kami na hindi ko siya guguluhin tungkol dito. Total, sobra-sobra naman ang tulong na pinansyal na ibinigay niya. Tulong. Tumaas ang tinig ni Danica. Responsibilidad ni James ang bata. Obligasyon niyang gastusan ito at suportahan sa paglaki. Ikaw na ang bahala dyan. Total, nasa iyo na ang bata. Pinagmasdan niya ang kanyang nakababatang kapatid at saglit na namuhi dito si Danica. Inagaw mo sa akin si James.
Labis ninyo akong sinaktan. Dapat ay hindi na kita tinutulungan ng ganito. Pero hindi kita matiis, Donna. Ikaw na lamang ang nalalabing pamilya ko. At naririto tayo sa isang banyagang bansa. We only have each other now. Huwag mong pababayaan ang baby, mahinang bulong ni Donna bago ito muling nakatulog. Hindi ko siya pababayaan. Sa isang kondisyon, na hindi malalaman ni James na nasa akin ang inyong anak. Na kapag nalaman niya na may anak ako, ito ay anak ko sa ibang lalaki. Tumango si Donna. Iyan naman talaga ang gusto ko. Ang hindi malaman ni James ang kahit na ano tungkol sa bata. Pero alam niya na buntis ka. Paano kung masumpungan niyang mag-usi sa later? Madali lamang iyon, Ate Danica. Sasabihin kong nagkaroon ako ng miscarriage. Nakunan ako. Hindi na niya malalaman kung kasinungalingan ang lahat, tinalikuran na din niya ako. Hindi naman masisisi ni Danica ang kapatid kung bakit ito umibig kay James. Ang naging boss nila sa pinasukang Perfection Sporting Goods. Dahil siya mismo ay umibig ng labis sa milyonaryong may-ari ng kumpanyang pinasukan nila. Pareho lamang silang naging hangal. Nakatayo sa tabi ng kanyang floor-to-ceiling window si James at nakatanaw sa labas. Mula doon ay tanaw niya ang Lake Key na kalmant ang tubig sa ilalim ng bughaw na summer sky. May ilang mga sailboat sa malayo at mga luxury yacht na tahimik na naglalayag. Karamihan sa mga sailboats na iyon at mga luxury yacht ay mula sa adventure sales na pag-aari ng milyonaryo din niyang pinsang si Jared Martin. Nasa New York ang main office ng kumpanya nito. Nasa isang bahagi naman ng Nevada ang malaking sporting goods company ni James. May ilang mga sangay ito sa iba-ibang panig ng Estados Unidos at Europa. Pero ang main office at central store ay nasa Nevada. Maraming bumibili ng sporting equipment mula sa kanyang tindahan doon na ang karamihan ay nanggagaling sa Las Vegas at nagtutuloy sa Lake Tahoe para mangisda at mag-sailing. Si James Sebastian ang may-ari, President and General Manager ng Perfection Sporting Goods. 32 years old, successful businessman, talented and attractive, and a very young millionaire at his age. Pero sa kabila ng lahat, dama ni James ang matinding pangungulila. Lalo na at malapit na ang Pasko. Narinig niya ang himig ng mga Christmas songs na madalas nang patugtugin. Mahilig sa sports si James. Marami siyang mga trophies na nakadisplay sa kanyang shelf sa loob ng magarang opisina. Mga napanalunan niya sa tennis, golf at baseball competitions. At sa sailboat racing. Pumasok ang kanyang sekretaryang si Grace at inilapag sa ibabaw ng kanyang desk ang mail niya for the day. Balak niyang pumunta sa Hawaii sa darating na weekend para doon mamasko sa kanyang mga kabarkadang may mga negosyo doon. Kaya ipinaschedule niya ng maaga ang kanilang Christmas party sa opisina. Naupo si James sa kanyang swivel chair at isa-isang tiningnan ang kanyang mail. Dinampot niya ang isa dahil pamilyar. Ang handwriting sa sobra, galing sa pinsan niyang si Jared sa New York. Pinananabikan ni James ang mga sulat ni Jared dahil tiyak na may taglay na balita ang kanyang pinsan tungkol kay Danica Joy Hidalgo. Si Jared lamang ang nakakabalita tungkol kay Danica. Naging malapit ang loob ng babae dito at tila kay Jared isinasangguni ni Danica ang mga problema nito. Bagay na madalas na nagdudulot ng sama ng loob kay James. Madalas siyang manibugo kay James. Pero alam naman niya na kahit kailan ay hindi pinakialaman ni Jared si Danica. Si Danica ang malapit ang loob kay Jared pero bilang kaibigan lamang. Ang isinasama ng loob ni James, nagagawa ni Danica na tumawag o sumulat kay Jared samantalang ni ayaw na siyang makita o kausapin ng dating kasintahan. Lubusan ang lumayo sa kanya si Danica sa hindi niya maintindihang kadahilanan. Basta na lamang hindi sumulpot si Danica sa huli nilang tipanan at nagpadala na lamang ito ng letter of resignation sa trabaho nito bilang sales manager sa Perfection Sporting Goods store niya. Sabay na nagtrabaho sa kanyang kumpanya sina Danica at ang younger sister. Nito na si Donna, inilagay ni James sa cashier si Donna sa tindahan. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, may nakatuklas na talent scout kay Donna at nahikayat itong maging fashion model sa isang tanyag na fashion house sa Las Vegas. Kaya nag-resign si Donna sa trabaho nito sa pagiging cashier. Binuksan ni James ang sulat ni Jared at natigilan siya nang makitang may ilang mga larawang nakalakip sa sulat ng pinsan. Mga larawan ng babaeng pilit niyang pinakasalan at kinasama sa loob ng 3 taon, hanggang sa layasan, siya ng babae niyang tanggihan ang paulit-ulit na paghingi nito ng diborsyo. Dinala ni Danica ang kanilang 3
taong gulang na anak na lalaki. 2 taon na silang hiwalay kaya 5 taong gulang na ngayon ang bata. Tinitigan ni James ang larawan. Napakaganda pa rin ng overseas Filipino worker na inibig niya at pinakasalan. Isa na ring American citizen ngayon si Danica Hidalgo Sebastian. Nakilala niya ang magandang OFW nang magtrabaho kasama ng kapatid na si Donna sa kanyang kumpanya. Nakangiti sa kanya si Danica mula sa larawan. Tinitigan niya ang glossy image ng slim at matangkad na Pilipina. Nakatayo ito sa sailboat at nakasuot ito ng two-piece bathing suit. Hamagod ang mga paningin ni James sa katawan ng babaeng nasa larawan. Mula sa mayamang mga dibdib nito pababa sa flat na sinapupunan, hanggang sa mahubog at mahahabang bias ng mga binti. Ang alaala ng malambot na katawan ng babae sa ilalim ng kanyang katawan habang nagtatalik sila ay yumunig sa katauhan ni James. Minsan, naging kanya si Danica. To love, to caress and possess. Minsan, naging wild sila sa kanilang mga intimacies sa kama. Pagkatapos ay biglang nawala si Danica sa kanya completely and irrevocably. At hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit nakalugay ang mahabang buhok ni Danica sa larawan. Nang nagtatrabaho pa ito sa kanya, laging nakapusod ang buhok nito. Na ayaw ni James. Pinagmasdan ni James ang isa pang larawan ni Danica na may katabi ng batang lalaki, 5 taong gulang. Guwapo. Kahawig ni James ang bata. Hindi maikakailang anak niya ito. Nakaramdam siya ng pagmamalaki at kasiyahan na agad na nahalinan ng at pangungulila. Damn, bakit kailangang ilayo ni Danica sa kanya ang kanilang anak? Ang buong pangalan ng bata ay James Miguel Sebastian Jr., isinunod sa pangalan niya at nang namatay niyang kapatid na si Miguel. Ang nakababatang kapatid niyang nasawi sa isang motorcycle accident. Maraming mga katangian si Miguel na minana ni James Jr. Kahawig din ng bata si Miguel. Tumala ang kalungkutan ni James. Nang maalala na rin ang namatay na kapatid. Kailan lamang ito? Pinilit ni James ang sarili na huwag nang pansinin ang mga larawan. Hindi niya dapat pahirapan ang sarili. Nagkaroon na sila ng kasunduan ni Danica, sa pamamagitan ng kanyang abogado na kukunin niya ang kanilang anak at titira sa kanya ito sa loob ng 2 buwan during summer. April and May ang mga buwan na nasosolo niya ang anak. Higit sana siyang masisiyahan kung nasa kanya si James Jr. pagdating ng buwan ng Disyembre. Madalas itanong ni James sa sarili, kung minahal nga kaya siya talaga ni Danica, o ang kayamanan lamang niya ang hinangad nito. Natatandaan niya na pinilit niyang pakasalan siya ng OFW nang malaman niyang nagkaanak ito. Na nagbunga ang kanilang ilang ulit na pagkalimot. Pero ngayong kay Jard na nagtatrabaho si Danica, napunta na ba ng babae ang pagtingin sa pinsan niyang higit na mayaman sa kanya? Tiningnan niya ang ikatlong larawan. Solo picture ni James Jr. May nakasulat sa likod ng larawan. Daddy, sana makasama kita ngayong Pasko, I love you. James Jr. Yan din ang gusto ko, anak, nasabi ni James sa sarili. Nakaramdam siya ng galit. Galit kay Danica na nagpapahirap sa kanilang kaluobang mag-ina. Dinampot niya ang receiver at idinayal ang landline phone number ni Danica. Tiyak na nasa bahay si James Jr. at si Danica naman ay nasa opisina pa. Hello. Ang sexing boses ng isang babae ang tumugon sa kabilang dulo. Si James ito. Gusto kong makausap ang anak ko at pagkatapos ay kukunin ko siya para maipamili ng mga kagamitan para sa Pasko. Narinig ni James ang paghinga ni Danica ng malalim. Hindi mo pa schedule na kunin anak natin, alam mo ito. To hell with schedules. Ipapahiram mo sa akin ang anak ko kung ayaw mong dalhin ko sa hukuman ang kasong ito. Ano ang dapat mong ireklamo? Ako na ang magpa-file for divorce tulad ng dati mong gusto. Kapag divorced na tayo, mawawala ang American citizenship mo at magiging OFW muli ang status mo. Hindi mo magagawang isama sa inyo ang anak ko kung sakaling ma-deport ka dahil lalakarin ko na nawalan ka ng trabaho. Magiging liability ka dito sa aming bansa. Hindi malaman ni James kung paano niya nasabi ang mga binitiwang kataga pero narinig niya ang pagsinghap ng kausap. You would not dare do that. Tumaas ang tinig ni Danica. Gusto mo akong subukan, Danica? Huwag mong kalilimutang milyonaryo ako. Iba ang nagagawa ng salapi. Matagal bago nakapagsalita si Danica. Tinatakot mo ako, sa wakas ay nasabi nito. Dahil mahirap kang kausapin. Masyado kang nagmamatigas na parang may nagawa akong napakalaking krimen.
Pero kung tutuusin, ikaw ang nag-abandon sa ating conjugal home. Basta ka na lamang lumayo na walang paliwanag. James, gusto mo bang pagpilitan kung alamin kung bakit nagkaganoon ang relasyon natin, Danica? Hindi na kailangan. Kailan mo susunduan ang bata para mag-shopping kayo? Sa weekend. Kung ayaw mong makita ako, umalis ka at iwan mo ang bata sa yaya niya. Dadaan ako sa Sabado ng umaga, mga alas 8. Okay, hihintayin ka ng bata. Inabutan ni James si Danica sa bahay. Sinadya niyang agahan ang pagpunta para abutan ang babae. Nakalimutan niyang araw ng Sabado at wala ring pasok si Danica. Nakasuot ng towel robe ang babae. Nang buksan ang pintuan, napakaaga mo yata, formal na sabi nito. Wala pang alas 7, tulog pa si James Jr. Sinadya kong agahan ang pagpunta. Dito dahil gusto din kitang makita. At makausap sandali. Maupo ka, gusto mo ba ng kape? Please, kung hindi makakaabala sa iyo. Tumabas sa kusina si Danica at nang magbalik, may dalang tray na may nakalagay na mga kumpletong kailangan sa kape. Wala naman tayong dapat ng pag-usapan, malamig na sabi nito kay James. Gusto ko lamang magpasalamat sa ginawa mong pagdamay sa akin nang nakaburol si Miguel. Hindi na tayo nagkita, mula ng gabing iyon. Ang gabing iyon. Pabuntong hiningang sabi ni Danica. Isa na namang malaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Ang paghantong nating dalawa sa kama, masama na ba yon, Danica? Mag-asawa pa rin tayo, magkahiwalay lamang tayo ng tirahan dahil sa kagustuhan mo. Please, James, huwag na nating pag-usapan ito. Natatakot ka bang humantong na naman tayo sa kama? Walang kahulugan ang gabing yun. Na sinasabi mo, it was just bed warmer, nothing more. Pero para sa akin ay mahalaga, iyon. Aminin mo na, Danica. Kapwa tayo sabik sa isa't isa. Masuyo ang tinig ni James. Matagal silang hindi nagkibuan. Habang iniinom ni James ang kape. Narito ba si Donna? Gusto ko din siyang makita, biglang sabi ng lalaki. Parang may mahapdi, sa katawan ni Danica. Dumilim ang kanyang mukha. Huwag mong pakialaman si Donna. Magkaroon ka naman sana ng kaunting delikadesa. Hey, bakit galit na galit ka? Nang tumutol ka sa pakikipagkita ko sa kapatid mo noong wala pa tayong relasyon, agad naman kitang sinunod, Hanggang ngayon ba ay galit ka pa sa akin dahil doon? Napatitig si Danica sa kausap. Hindi yon ang ikinagagalit ko. At huwag mong sabihing hindi mo alam. Hindi nga, ang hirap sa iyo. Hindi mo ako diretsahin kung ano ang problema. Ano ba ang problema kay Donalyn? Ni Danica. Napakahusay magmaang-maanga ni James na parang walang nalalaman. Pero hindi naman siya maaaring magpaliwanag dahil may isang maselang bagay na mabubunyag. Na hindi dapat na malaman ni James. Gustong matawa, wala akong ibang babaeng minahal, kung di ikaw, Danica. You are special, hanggang ngayon. Please, asentro na lamang natin kay James Jr. ang usapang ito. Napailing si James. Ikaw ang bahala, pero may gusto lamang akong malaman. Ano ba ang kinalaman ni Donna sa atin at tila hindi maganda ang mood mo kapag nababanggit ang pangalan niya? Halatang natarante si Danica. Umiling ito, wala. Kalimutan mo na lamang ang sinabi ko. May inililihim ka ba sa akin, Danica? Wala. Ikaw ang maraming inilihim sa akin, James. Hindi sinasadya ang pagkakatuklas ko sa mga ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na mahalaga ito. Huli na ang lahat. Dahil ayaw mong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang ating relasyon. Kahit si James ang naaapektuhan dahil sa mga pangyayari. Maramat ka, Danica, na kapwa natin mahal si James Jr. Hindi siya maaapektuhan ng ating paghihiwalay. Hindi. Paano mo maipapaliwanag sa kanya kung bakit para siyang bola, pinagbasahan natin, Kung bakit hindi magkasama sa iisang bahay ang kanyang mga magulang tulad ng ibang mga bata. Paano kapag natuto na siyang magtanong?